Kilalanin natin si Atty. Marcolita sa kasalukuyang tumakbong senador ng ating bansa. Ngunit bago ito pumasok sa pagkasenador, humingi muna ng basbas at tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Kayo po ba ay pinahintulutan ng mamamahala ng Iglesia na tumakbo sa pagkasenador? Hindi tayo gagawa ng kahit anong hakbang sa ating buhay nang hindi tayo humihingi ng kaukulang pahintulot mula sa kanila. Kaya siya ngayon ang kontrobersyal na politiko na inaabangan ng mga tao. Siya ay membro ng Iglesia ni Cristo. Narito po si kapatid na Rodante Marcolita. Napapanahon na ipaalaala sa lahat, napakahalaga, magkaisa tayo. Napaka-importante ng pagkakaisa sapagkat ito lamang ang tanging susi para ang bansa ay umunlad. Kinakailangan lahat po ng leaders ng ating bansa ay magkaisa. Siya si Atty. Rodante Dizon Marcolita, kaisang diwa ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Ngayon mga kapatid, may mga katanungan tayo kay Atty. Marcolita kung ano yung mga platforma ng gobyerno niya kung siya'y makaupo na sa Senado. Congressman Marcolita, may pag-asa pa ba na bumaba ang gasolina? Dahil napakataas ng gasolina ngayon. Unang-una kasi pag mataas ang gasolina, lahat nagiging mataas na rin. Kaya dapat mapababa natin ang petroleum gas o yung diesel para tuluyan na rin bumaba ang mga presyo dito sa atin para sa pakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Kailangan po nating tingnan kung kailangan nang alisin po yung excise tax sa gasolina. Dahil wala po tayong source ng gasolina sa ating bansa, ang paraan lamang ay tanggalin na po natin yung excise tax dyan para mapababa natin ang gasolina. At iyan po ay magiging maganda para sa inyo, magiging murang gasolina. Kung hindi naman po magagawa kaagad, ay kailangan po nating i-subsidize po ang inyong gamit sa gasolina para kayo'y matulungan naman po. So mga kababayan, mga kapatid, ang pahayag ni Congressman Marcolita, kapag siya raw ay nasa Senado na, ang gagawin niya daw, tatanggalin na yung sinasabing excise tax sa petroleum gas. Dahil iyan ang nakakapagpataas ng gasolina dito sa Pilipinas dahil nag-i-import lang po tayo sa ibang bansa. Ang fuel excise tax po kasi, yun yung dagdag na buwis na ipinataw ng gobyerno noong 2018 sa mga produktong petrolyo. Iba pa yung value added tax na 12% na ipinatong ng gobyerno, na yung 12% tax na yon, kung makikita ninyo sa resibo, pag bumibili tayo, gasolina or ano pa man, laging sa atin din ipinapataw yung buwis na yun. Hindi naman sa mga nagbibenta ng mga gasolina o mga nagbibenta kung mga ano-ano pa man dyan, kundi tayo ang nagbabayad niyan. Ibig sabihin, ano man ang klaseng tax na yan, ang maghihirap niyan, ang magdadala niyan,
kundi tayong mga mahihirap na mga Pilipino. So ngayon yung excess tax po kasi mga kababayan, ginawa yan ng gobyerno dahil sa maparami ang buwis o yung pondo ng gobyerno. Para sa madaling sabi, maraming pera na makuha para lalong madagdagan ang kaban ng ating Pilipinas. Madagdagan yung pupurakutin. Siguro hindi naman. So sino po ang nagkukoleksyon yun para makuha yung excess tax na yun? Yung Bureau of Customs. Nako, kaloko-loko na. Pahayag po kasi dyan nila mga kababayan, mga kapatid. Yun daw po kasing nagkukonsume ng gasolina yung mga kababayan nating mga mayayaman. So sabi nila, walang problema na magkaroon ng excess tax na yan dahil ang magsusurder naman dyan yung mayayaman dahil sila yung mga lehitimo na bumibili ng gasolina dahil sila yung may mga service. Yun ang naisip nila. Hindi nila, ano ba yun? Nagtataka ko. Hindi ba nila naisip na dito sa Pilipinas napakaraming transportasyon katulad ng mga bus na yan, mga jeepney na yan, mga tricycle, mga taxi, TNBs. Sino bang sumasakay araw-araw sa mga yan? Tayo pong mga mamamayang mga Pilipino na naghahanap buhay. Sasakay tayo papunta sa pinagtatrabahuan natin at babalik tayo sa ating bahay. So, pag nagmahal ang gasolina, magiging mahal na rin ang pamasahe. Sinong nagdurusa ngayon? Tayong mga mahihirap na mga Pilipino. Dahil sa tax ngayon, nangako na ang ating candidate senatorial na si Atty. Marcolita na yan ang plano niya. Pag siya nasa Senado na, tatanggalin niya yung excise tax na yan. So mga kababayan, mga kabusing, mga kapatid ko, napakaraming mga politika na mga aspiring senatorial dyan na may mga kanya-kanya silang mga pahayag, pero itong tungkol sa gasolina, iyon ang binigyan din ni Atty. Marcolita na tatanggal niya. Ang pangalawa na po namin katanungan, Congressman Marcolita, may pag-asa pa bang bumaba ang kuryente na siya naming pangunahing ginagamit sa pang-araw-araw sa aming mga bahay? Po sa ating advocacy, matagal na po ay yung kuryente na kailangan pong bumaba sapagkat napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Tayo po ang pinakamataas sa buong Asia. Matagal ko na pong advocacy ito, ngunit sa mababang kapulungan ay ayaw pong sumabay o tumulong ang aking mga kasama. Sa aking palagay po, kapag ako'y naihalal sa Senado, ay mapapadali natin ito sapagkat ang kapangyarihang ibibigay ninyo ay sapat upang maisagawa natin ito sa lalong madaling panahon. Ang laki po ng ibubungang kabutihan nito sa ating mga households, hindi lamang po sa inyo, lalong-lalo na po sa pagtatayo ng mga industriya dito sa ating bansa na kung saan ay babangon ang maraming pagawaan at sa ganon ay maraming trabaho ma-generate, dagdag na kita po sa ating mga pamilya. Yan po ang aking pinaka-importanting advocacy sa Senado. Huwag po kayong mag-alala at yan po ay ating tututukan. So, ibig sabihin ni Congressman Marcolita na siya, kapag siya naging senador, mapapadali yung mga batas niyang gagawin para mapababa yung kuryente. Tama nga naman dahil pag nasa kongreso ka, ang kongreso yata may 300. Pag ikaw meron dyan panukalang batas, napakatagal talagang umusad dahilan nga sa kukumbinsin mo muna yung kasama ng mga congressman. Dapat ayunan ka muna doon sa batas na gusto mo eh. Kaya matagal na usapan
bago magawa ng batas ang kagustuhan mo. Ngayon, pag nasa Senado ka kasi, 24 lang kayo, mas mabilis na mas mabilis na mabigyan ng pansin o maikasatuparan ang gusto mong batas na pwedeng mangyari, lalong-lalo na sa ikagaganda dito sa ating bansang Pilipinas. Ito yung pangatlong tanong po namin, Attorney Marcolita. Dahil nagpahayag ang ating Presidente Marcos na pabababain niya raw ang bigas gagawing 20 pesos pero hindi po yun nangyari. Sa inyo, Congressman, may pag-asa pa kayang bumaba ang presyo ng bigas na siyang pangunahing kinakain namin dito sa Pilipinas? Palagay ko po sa ngayon ay hindi pa po pwede yon sapagkat hindi natin pwedeng ibenta yung bigas na mas mababa pa sa puhunan. Sa ngayon po kasi sa ating bansa dahil sa taas po ng mga inputs katulad ng fertilizer, mga pestisidyo, pati irrigation, nakakapag-produce po tayo ng palay per kilo at 15 pesos. At sa 22 pesos wala po siyang kikitain doon sapagkat yung labor ay wala pa doon. Natatalo po tayo ng ibang bansa na nakapag-produce ng palay 6-7 pesos per kilo. Kailangan po talagang suporta ng farmer at yung mga subsidy po na kailangan ay kailangan pong maibigay talaga para sa kanila. Kapag na-discourage po yung farmer na siya po'y magsaka, baka isang araw ay gigising po tayo, wala na pong gustong magtanim. Tayo rin pong mamumroblema niyan. Kailangan po nating pagsikapan na tutukan ng problema na yan. Pag hindi natin sinuportahan ang ating mga farmers, magigising tayo, wala na magtatanim ng palay. Sa probinsya nga lang, parang nadi-discourage na rin yung mga bagong mga henerasyon na magtanim pa ng palay dahil sa kalimitan daw sila ay nalulugi dahil sa mahal ng presyo ng mga fertilizer, yung mga insecticide na kanilang ini-spray at napakarami pang mga expenses na kailangan dyan. So kaya ang kinakailangan dyan, mapababa yung mga ginagamit sa pagsaka katulad ng mga fertilizer at mga insecticide, yung mga labors para mapababa natin ang presyo ng bigas na kailangan natin pang araw-araw. Ito pa po yung pang-apat na tanong, Congressman Marcolita. Napakarami pong mga kababayan natin na walang trabaho, kahit na nga nagtapos na ng pag-aaral, nahihirapan pa rin na makahanap ng trabaho. Lalong-lalo na po yung mga walang pinag-aralan, ang kanilang mga puhunan lang ay yung sipag at tiyaga. May pag-asa pa po ba kayang magkakaroon ng mga trabaho ang mga kababayan natin? Marami po tayong po pwedeng gawin, lalong-lalo na po yung kabuhayang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngayon po ay napakahirap po ng ating kalagayan. Kailangan po nating ayusin ang ating industriya, palakasin po natin ang ating manufacturing. Dito po tayo naiiwanan, kaya po nawawala po yung mga trabahong dapat na maibigay natin sa ating mga kababayan. Pag wala pong manufacturing, mahina po ang ating industry. Mahina ang kita, walang pagawaan, mahirap po ang magiging buhay. Yun po yung gusto nating palakasin. Sama-sama po nating gawin sa Senado. So yan ang pahayag ni Atty. Marcolita na dapat daw palakasin ang ating ekonomiya para mabigyan ng trabaho yung mga kababayan natin. So sa madaling sabi, kinakailangan tayong mag-inganyo ng mga negosyanteng papasok dito sa ating bansa para makapagtayo ng mga manufacturer, para marami ang mga Pilipino na mabigyan ng trabaho, para pag may trabaho na ang mga tao dito sa Pilipinas, mas mabilis na uunlad
lalong-lalo na po ang mga kanya-kanyang pamilya. Ang katanungan, Congressman Marcolita, dahil sa nakikita namin dito sa paligid, lalong-lalo na sa gabi, parang hindi na po safety yung lumakad ka, yung pag-uwi mo, galing ka ng trabaho, gagabihin ka na. Napakarami pong naglipa na ngayong mga adik. Ano po ba ang magagawa ninyo para tuluyan nang maalis yung droga na yan dito sa ating bansa? Dahil yan po yung napaka-delikado, lalong-lalo na yung mga impluensya nila sa ating mga anak, sa ating mga anak na mga kabataan. Kailangan po ay paigtingin po natin ang enforcement po ng mga batas kung paano natin masusugpo ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Sapagkat ito po ay nakakasira hindi lamang po sa kinabukasan ng ating mga anak at mga kabataan, kung hindi ito po ay nakakasira ng pamilya, at ang pamilya pa naman ay ito ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Kapag ang droga po ay nanatili at yan ay hindi nasawata, malaki po ang disgrasyang aabutin ng ating lipunan. Kaya pagsikapan po natin sa magitan ng mga batas na ginawa para ito'y supilin, para ito'y pigilin, at mapanatili po ang tatag at lusog ng ating mga pamilya. Ito po'y para sa isang matatag na republika. So tama po yun, yung batas para dyan sa droga na yung gamitin na natin ngayon. Katulad nung ginamit ni dating Presidente Duterte. Yung mga adik na yun, tumahimik sila. Ibig sabihin, kapag yung mga adik, hindi na sila mga nag-a-adik. Tama ba yung gano'n? Para yung pagkilos natin sa ating paligid, maluwan po tayong nakakilos. Kaya ang pinakamaganda dyan, yung may pangil na batas, ibalik yung ginagawa ng dating Pangulong Duterte para sa mga adik na yan. Ito na lang po yung last kong tanong, dahil yung mga importante lang po yung tinanong natin. Yung tungkol po sa issue ng West Philippine Sea, dahil nung ipinahayag po ninyo yun sa balita, may mga tao na parang na-discourage po sa inyo dahil sa ang inisip po nila kayo raw ay maka-pro-China. Ano po yung masasabi mo para dito? Naipagkamali po nila siguro at hindi lang masyadong naintindihan. Ang sinasabi ko lamang po, kailangan po nating ayusin yung ating South China Sea. Ang gawin po natin sa bahaging yan na tinatawag nating West Philippine Sea, ipatala po natin kaagad. Hindi po mabuti na tinatawag lang nating West Philippine Sea nang hindi po natin na ipatatala doon sa pandaigdigang patalaan ng mga dagat. Kagaya rin po ng bago po kayo makapag-aral sa isang eskwela, kailangan muna kayong magpa-enroll. Pag hindi po kayo naka-enroll, kahit pasok na po kayo ng pasok sa eskwela, hindi rin po kayo magkakaroon ng recognition. At mawawalang saysay din po yung inyong ginagawang pagpasok sa eskwela. Ganon din po yung gusto natin. Yung West Philippine Sea ay atin po yun. Lagyan lang po natin ng legal na patalaan. Ilalaban po natin yan ng patayan hanggang sa huling patak ng ating dugo. So yun po ang mga pahayag ng ating senatorial candidate, Attorney Rodante Marcolita. Sinagot niya ang ating mga katanungan, napaka-importanting mga katanungan na sa kanya lang po yun maririnig, wala po yun sa ibang mga kandidato. Yung mga pinahayag niya po na yun na sagot, yun lang magawa, napakarami ng kapakinabangan ng mga kababayan natin. Lahat lang po yun matupad pag ikaw na po ay senador. Napakarami ng pakinabang na makukuha po ng mga kababayan po nating Pilipino.
So medyo magiging maalwan na po ang aming buhay. Depende na lang po yun sa mga pamilya na talagang nangangarap din na maging maayos yung buhay. Kaya pag si Marcolita po ay naging senador na, suportahan po natin sila, lalong-lalo na po yung mga kasama niya sa Senado. At kami naman pong mga mamamayang mga Pilipino ay gagawin po namin kung ano yung dapat po namin gawin para sa ikaayos ng aming mga pamilya. So ngayon mga kapatid, mga kababayan ko, pumunta kami diyan sa labas para mag-survey kami ng mga kababayan natin, yung mga tao diyan. Nandito tayo ngayon mga kababayan sa residential area ng Las Piñas City. Ngayon maghahanap-hanap tayo ng tarpaulin dyan na nakasabit dito sa residential area. Tarpaulin ni aspirant senatorial, para kung mayroon dyan ma-interview natin, makuhanan natin ng pahayag kung bakit nila napupusuan or nagugustuhan si Marcolita ang iboto nila. Kaya ngayon maghahanap-hanap tayo ngayon ng mga nakasabit na tarpaulin dyan. Let's go! Mga kapusing, mga kababayan, naghahanap-hanap tayo dito ngayon ng may nakasabit na tarpaulin ni Congressman Marcolita. May tarpaulin, ayun o. Kuha na natin. Ayun, may tao. Nagdadamdam natin si Kuya. Yan. Yan natin. Yan. Ayan si Kuya. Kuya, good morning. Sin ko po, mayroon kayong Dante Marcolitang tarpaulin po dito. Ito po yung ibubuto ninyo? Opo. Ano po, bakit po ninyo ibubuto si Marcolita? Ano bang kagandahan ng Marcolita para ibuto natin sa ating bansa bilang senador? Bukod po sa kaisahan, siyempre po, kaisa na iglesia po kayo ni Cristo. Opo. So ano pong kagandahan ni Marcolita para yun ang napili ng iglesia ni Cristo para pagkaisa na iboto? Bukod po sa isa siyang lawyer, Opo. marami siyang alam sa batas. Yun po talagang kinakailangan natin sa Senado eh. Bakit di natin subukan na isang lawyer po na magaling sa batas upang mapaganda po yung ating buhay sa Pilipinas. Opo. Buong mundo na siya eh. Opo. Kasi marami pong kaanib sa iglesia na buong mundo na po eh. Siya naman po ang napipisil na bago man pero luma na sa batas. Sapagkat po ay ang kanyang pinaglalaban yung mga talagang batas na sinauna pa at bago. Ayun. Mayroon po siyang mga panukalang batas or mga sabi nga dyan, yung gusto niyang mangyari sa Pilipinas, itong mapababa ang kuryente natin, mapababa yung tubig na pangangailangan talaga ng mga tao dito sa ating bansa. Vote po, lahat po. Kasi Lahat po. syempre po, yung mga panahon ngayon, yun po lagi ang kahirapan na sinasabi ng taong Opo. bayan na masyadong mataas nga po ang bill ng mga kuryente. Opo. Isa po yan sa nagiging mahirap ng mga problema Pilipino. po. Opo. Yun ang ipinangako niya, di bakit di natin subukan? Opo. Kung sakasakaling hindi naman niya bumagawa, Oo. paano natin masusubukan kung Opo. hindi natin siya ilagay? Di ba po? Opo. Pinangako niya po yan, di... Ano po yung nasa isip ninyo para
matulungan si Marcolita para lalo pang madagdagan ang kanyang boto? Anong siyempre nasa po. isip ninyong maitutulong sa kanya? Siyempre po, makikipagkaisa po ko na siya ang iboto. Opo. Straight po, sa kanya lang po. Kasi po, sapagkat alam naman po natin ang mga dati pang na mga niluklok noon na sabi nila hindi nagawa. Opo. Ulit na po sila ang inilalagay. Ngunit hindi pa rin nagbabago yung ano ng Pilipinas. Circulation ng mga nangyayaring Opo. kahirapan. So po, subukan po natin si Dante Marcoleta. Sa kayong mga ano natin, mga kamag-anak natin, mga kaibigan, yun, sabihan na po natin sila na subukan natin na iboto si Marcolita para malaman natin. Opo, siguro naman napapanood nyo naman po yung mga kanilang batikos Opo. sa Senado. Kita mo, namumukod tangi po siya na kinakalaban ng ilang Senado na dati pa nakaupo. Opo. Pero pakinggan niyo po siya kung ano po layunin niya. Napakaganda na hindi man lang pinapanigan ng Opo. ilang kasama niya sa Opo. ano. Talagang diretso siya, no? Pakinggan niyo po siya. Malalaman niyo kung ano yung nilalaban niya. Opo, opo. Kung kayo ay matatalino, siyempre, pag matalino ka, ikabubuti natin. Bawa, gusto niya mapababa ang bills, kayo pa, ayaw niya may paba ang bills ng ating mga kuryente. Kung kayo ay matatalino, siyempre, kagad. Oo, yun, pinaka-number 1 na pangangailangan natin. Pangangailangan natin yan. At saka, siyempre, hindi natin siya pa masusubukan kung hindi natin siya ilalagay. Kung inilagay niyo siya, di masubukan niyo kung gaano siya Grabe ang mga persigidong Opo. mapababa. Opo. Ito tricycle driver, naggatid yata ito ng pasero. Tanungin natin. Boss, kumusta ang biyahe? Ayos naman po, medyo mainit ang panahon. Grabe. May itatanong lang ako doon kay Marcolita, yung tumatakbong senador ngayon. Ano po yan? Ano kaya sa palagay mo, matatalo ba siya o mananalo? Posibleng mananalo dahil hawak sa mga kapatid ng iglesia. Oo. Kung sakaling matalo man, nakakaya naman sa mga kanyang kapatid na iglesia. Ano ba dapat gawin? Salamat! Dapat supportahan natin si Marcolita dahil tatakbo ng senador. Lalo na sa mga kapatid na iglesia, sana po iboto nyo yung kapatid na si Marcolita na tumatakbong senador. Para hindi mo nakakaya sa inyong magkakapatid na iglesia. Yun lang po, masasabi ko lang po sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Villar City kung saan mayroon dito mga nagja-jogging. Ngayon maghahanap tayo dito mga kabusing kung sino yung may sticker na Marcolita para matanong natin kung ba't ibubuto si Marcolita. Alika, hanap tayo dito. May nakita na ako, ayun. Yung maliit na, no? Ayan. Tutukan mo ng camera, ayun, no? Ayan, may Marcolita, oh, di ba? Anong tinda mo? Gulaman din. Gulaman. So, maayos naman bang kita dito? Minsan, pag maraming tao. Pag konti tao, wala, uuwi ka talagang walang pangkain sana. Ganun talagang hanap buhay. Marcolita, oh. Diba? Ba't may sticker kang Marcolita? Nakita ko lang po sa kanya yung magandang pangangalakad sa politiko na marami niya siyang natutulungan na politiko. Na maayos naman siyang senador para sa ating Pilipinas. Ano pangalan mo? Rapi po. Si Rapi. Shout out ka, may isa-shout ka ba? Shout out po sa mga anak ko dyan sa bahay. Papanood niya ako. Yeah. Paano? Thank you. Okay.